Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 271 hanggang Kabanata 300. Kabanata 271. Gayunman, pumunta si Yehan sa Jiangsu at Zhejiang ngayon, at ang balitang ito ay kumalat na sa ilalim ng mundo ng silangang China, dahil ngayon sa Hangzhou, Jiangsu, Zhejiang, ang balita na ang 5 pinuno ay nagdaos ng isang piging upang anyayahan si Yehan ay kumalat tulad ng hangin sa ilalim ng mundo ng silangang China. Sino mang nakakaalam ng balita ay alam nating lahat. Sa sandaling ito, sa Wenhai City, Jiangsu at Zhejiang Province, ang kuta ng Chanson Society sa ilalim ng mundo ng silangang China ay nasa Wenhai City. Sa unang araw, lumapit si Wang Do at sinabi, wala nang galaw sa loob ng napakatagal na panahon. Naisip kong pinapanood niya ang sitwasyon ng may ngiti sa Shanghai City, pinapanood ang apoy mula sa kabilang panig, ngunit hindi ko inaasahan na pipiliin niyang lumahok sa oras na ito, kasuklam-suklam na tao. Kinabukasan, nasugatan si Wang, at ang kanyang paggalaw ay medyo hindi komportable, kaya umupo siya sa dumihan at sinabi, mukhang mali ang hula ni Madam, ang Yehan na ito ay isang hindi mapakialang master, kung siya ay makikisali, magiging isang malaking pakikitungo ito para sa amin. Mahirap sabihin kung ito ay mabuti o masama. Panipi. Sinabi ng unang hari sa langit, ang bastardo na ito ay nais na palihim na kontrolin ang mga taong ito sa ilalim ng mundo ng silangang China habang nakikipaglaban kami sa susyutang. Ito ay isang banta sa amin, at ito rin ay isang banta sa susyutang. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Tapos ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Wang sa susunod na araw. Sa unang araw, ang hari ay malamig na umungol at sinabi, ang bastardo na ito ay darating sa piging, kaya't salubungin natin siya sandali. Sa tingin ko ang Bloody Handhole ay may parehong ideya. Jiangsu at Zhejiang, Hangzhou, dumating muli si Yehan sa lungsod na ito. Pagdating sa Hangzhou, ang tatlo sa kanila ay inayos ni Hiaozong sa kanyang pribadong vilya. Ang kapaligiran ay mataas ang kalidad. Ang piging ay magsisimula sa alas 6 ng gabi, at may ilang oras pa bago ang piging. Samantala, tinanong ni Yehan si Hiaozong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Chanson Society at susyutang. Ang Chanson Society ay nanirahan sa silangang China, at ang kanilang kuta ay nasa Wenhai City, Jiangsu at Zhejiang. Bagaman ang punong tanggapan ng susyutang ay nasa Zhejiang, upang harapin ang Chanson Society, dinala rin nila ang kanilang mga tropa sa Jiangsu at Zhejiang, at mayroon din silang sariling mga kuta sa Jiangsu at Zhejiang. Ang 9 na general at ang ika-10 general ay may mga kuta sa Shanghai City. Sa katunayan, may mga dugong kuta sa silangang China, ngunit 7 sa 10 nangungunang general ay namatay, at ang mga kuta na ito ay nasa pangalan lamang. Sa ngayon, ang Jiangsu at Zhejiang ay ang mga larangan ng digmaan ng Chanson Society at susyutang. Matapos malaman ang lakas ng susyutang at Chansunyoy sa Jiangsu at Zhejiang, halos dumating na ang oras para sa hapunan. Ang lugar ng hapunan ay nasa isang restaurant, ang dekorasyon ay mas retro, at ang eksena ay nakaayos tulad ng isang pagtitipon ng mga bayani ng martial arts noong unang panahon. Sa ilalim ng pamumuno ni Hiaozong, dumating sina Yehan, Shaben, at Zhou Lai sa restaurant na ito. Sa sandaling ito, sa loob ng restaurant, sina Jian Fulin Changsho, Dongshan Baye, Wian Iron Lady, Sujiang Jiang Wuya, lahat sila ay nagdala ng kanilang sariling mga kamay na pumunta rito. Sa buong restaurant, mayroong higit sa 20 boss, malaki at maliit, lahat ay naghihintay sa pagdating ni Yehan. Sa oras na ito, pumasok si Yehan sa restaurant, at sa tabi niya ay si Hiaozong, na nasa 2 hakbang sa likod ni Yehan, at si Hiaozong, na isang mabuting tao, walang alinlangan na gumawa ng isang magandang trabaho. Kahit na sila ang nag-imbite ngayon, ang host ay si Yehan. Nang makita nilang pumasok si Yehan, tumayo ang lahat sa restaurant at tumitig sa kanya. Ye! Ang maayos na sigaw ay narinig sa restaurant, at isa-isa silang tumingin kay Yehan ng may paghanga. Sa kasalukuyan, sa ilalim ng mundo ng silangang China, walang sinuman sa mga walang awa na taong ito na hindi sumasamba sa isang taong naglakas loob na hamanin ang susyutang. Isang binata na ligtas pa rin. Tumanggo si Yehan, at pagkatapos ay umupo sa upuan na inihanda para sa kanya ng 5 pinuno. Ang posisyon ay nasa hilaga, na ang pangunahing upuan. Makikita na ang 5 pinuno ay naglagay din ng ilang pag-iisip dito.
Matapos umupo ang lahat, tumayo si Hiaozong at sinabi, mga kaibigan sa silangang China, ngayon ay inanyayahan namin si Ji. Ye! Sa palagay ko hindi ko na kailangang ipakilala si Ji. Ye! Sa hinaharap, siya ang magiging ating punong guro. Ang ating Jiangsu at Zhejiang, Jianfu, Dongshan, Nguyen, Sujiang, mga kaibigan mula sa 5 pangunahing lalawigan ay gagamitin ang ulo ni Ji. Ye bilang pangupo, halika, magtataas tayo ng toast ng sama-sama, para sa ating hinaharap, iginagalang natin si Ji. Ye! Ji! Jing Ye! Sabay-sabay na sinabi ng lahat sa restoran. Matapos ang kanyang baso ng alak, tiningnan ni Yehan ang mga tao mula sa iba't ibang lalawigan sa restoran, at sinabi, narito, nais kong pasalamatan ang lahat sa pagtingin sa akin, Yehan. Bata pa rin ako sa susunod na taon, at sana patawarin ninyo ako kung hindi ako gagawa ng mabuti sa hinaharap. Taos pusong inanyayahan ako ng 5 pinuno, at ako, Yehan, ay tiyak na susulong at umatras kasama ninyo sa hinaharap. Hehe, mahusay na sinabi. Bigla, matapos magsalita si Yehan, sa labas ng restoran, dumating si Wuji, ang tagapayo ng militar ng Bloody Hand Hall. Pumalakpak siya at pumasok sa restoran ng may ngiti. Tinitingnan ang sitwasyon sa loob, patuloy siyang tumawa, may isang grupo ng mga ignorante na tao na nagsasagawa ng isang palabas tungkol sa paglipat sa ibang may-ari, kaya't nakisali rin ako sa kasiyahan, kaya't hindi ko dapat istorbohin ang lahat. Nang marinig ang mga salita ng puting mukhang tagapayo ng militar, nagbago ang mga mukha ng 5 pinuno, at pagkatapos ay sabay-sabay nilang tiningnan si Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, sino ba ako? Lumalabas na narito si Army Master Wu, ngunit hindi ko kailangang sumali sa kasiyahan. Kung gusto mong kumain at uminom, maghintay ka lang sa pintuan. May magdadala nito sa iyo mamaya. Nang marinig ito, ang mukha ng puting mukhang tagapayo ng militar ay agad na naging malamig, nilalay siya ni Yehan bilang isang aso. Bastardo, hindi ka ba natatakot na hindi ka makakalabas dito ngayon? Sa likod ng puting mukhang tagapayo ng militar ay ang unang general at ang pangalawang general. Narinig nila ang mga salita ni Yehan at tumingin sa kanya ng may mga mata na puno ng pagpatay. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan, at sinabi, hindi ba kayo natatakot na ako at si Chanzen ay magtutulungan upang iwanan ang tatlo sa inyo sa likod? Ang pangungusap na ito ay nagparamdam sa puting mukhang tagapayo ng militar, sa unang general, at sa pangalawang general na pangit sa isang iglap, at sila ay naging walang salita. Kung talagang nais gawin ito ni Yehan, magkakaroon ng masamang araw ang tatlo sa kanila. Tiningnan ng puting mukhang tagapayo ng militar si Yehan ng walang malasakit. 2 beses na siyang nabigo sa mga kamay ng binatang ito. Nais niyang tapakan ang kay-abangan ni Yehan ngayon, ngunit siya ay lumitaw lamang, at ang mga salita ni Yehan ay papatayin siya. Patay, ang mga salita ni Yehan ay isang banta at isang babala, kung talagang nang-ahas kang magkagulo sa Bloody Hand Hall, kung gayon ako ay magtutulungan kay Chanzen upang patayin muna ang tatlo sa inyo. Hahaha, mabilis magsalita si Ji. Ye, gusto ko iyon. Sa sandaling ito ay tila medyo malamig, dumating ang unang hari sa araw at ang pangalawang hari sa araw, at pareho silang pumasok sa restoran sa parehong oras. Tiningnan ng unang hari sa araw si Yehan at sinabi ng may ngiti, kung talagang may ganoong ideya si Ji. Ye, handang-handa si Chi na maging pamilya kay Ye Gongzi, at sama-sama nating kokontrolin ang ilalim ng mundo sa silangang China. Kabanata 272. Sa unang araw, hindi inaasahan ng hari na sasabihin ni Yehan ang ganoong bagay, kaya sa una ay naisip niyang tapakan si Yehan, ngunit hindi niya ito sinabi, dahil kung talagang may ganoong ideya si Yehan, inaasahan din niyang makipagtulungan kay Yehan. Ang pakikipagtulungan kay Yehan, tungkol sa pagsasama-sama sa pagpapatakbo ng ilalim ng mundo ng silangang China, ay isang walang laman na pangako lamang. Matapos malutas ang susyutang, hindi na niya sasamahang kontrolin ang ilalim ng mundo ng silangang China kasama si Yehan. Lumalabas na dumating na si Hari Chintian. Ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang maangin ang hangin ngayon, narito tayo upang kumain, uminom, at kahit nahayaan ang ilang malalaking tao na dumalaw. Binata Ye, matagal na tayong hindi nagkita. Dumating si Ji. Chin ngayon, sana hindi ko na istorbo ang kasiyahan ng lahat. Tumingin ang unang hari sa araw kay Yehan at sinabi ng may ngiti. Mukhang matandang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Noong huling pagkakataon na siya ay nasa Shanghai City ay nagdusa siya ng pagkawala, at tila binitawan na ng hari ang pangyayaring iyon sa unang araw. Siyempre, imposible ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, ngayon ay gusto ko lang magkaroon ng tahimik na pagkain. Kung gusto mong uminom kasama ko, malugod kang tinatanggap.
Kung gusto mong maghanap ng kasalanan, nagtataka ako kung interesado si Qin Tianwang na tulungan akong palayasin siya. Haha, dahil may nag-istorbo sa kasiyahan sa pag-inom ni Ji. Ye, matutulungan ka lang ni Qin na palayasin ang ilang hindi magandang tingnan ng mga tao. Pagkatapos nito, tiningnan ng unang hari sa araw ang puting mukhang tagapayo ng militar at sinabi, Ji. Wu, ngayon ay isang magandang araw para sa 5 pinuno na aliwin si Ji. Ye, maaari ba akong magtanong kung bakit pumunta rito si Junshi Wu? Kung wala nang iba, sa tingin ko ay maaari nang umalis si Junshi Wu. Agad na nagkasundo sina Ji. Ye at ako. Ang mga bulag na tao ay nag-aaksaya ng kanilang oras. Tiningnan ng puting mukhang tagapayo ng militar sina Yehan at ang unang hari sa langit ng may walang malasakit na mga mata, at sinabi, Qin Tianwang, huwag masyadong magsalita. Ako ang nagkontrol sa silangang China sa loob ng maraming dekada, at walang sino man ang makakaagaw nito. Basahin natin ang libreto sa isang asno, at makikita natin. Matapos magsalita, umalis ang puting mukhang tagapayo ng militar kasama ang unang general at ang pangalawang general. Talagang natatakot siyang manatili ng mas matagal. Magtutulungan si Yehan kasama ang unang hari upang iwanan siya, at makita ang relasyon sa pagitan ni Yehan at ng unang hari. Dialogo. Sinumang may matalas na mata ay maaaring hulaan na mayroon silang ideya na magkasama, ngunit kung ito ba ang kaso, hindi sigurado ang puting mukhang tagapayo ng militar. Siyempre, hindi siya nang ahas na tumaya, ilang beses na niyang nakipag-usap kay Yehan, alam niyang si Yehan ay isang taong hindi naglalaro ng kanyang mga baraha ayon sa karaniwang kahulugan, kung talagang magtutulungan si Yehan kasama ang unang hari, para sa kanya, ngayon ay isang araw ng sakuna. Sa katunayan, hindi lamang ang puting mukhang tagapayo ng militar ang hindi makaunawa, kahit na ang 5 pinuno ay hindi alam kung anong uri ng gamot ang ibinebenta sa kalabasan ni Yehan. Maaaring ba talagang plano ni Yehan na magtulungan sa Chanson Society? Mabilis na umalis ang puting mukhang tagapayo ng militar na pinangunahan ang unang general at ang pangalawang general, at hindi siya nang ahas na isugal ang kanyang buhay kay Yehan. Dahil nagalit siya kay Yehan, walang nakakaalam kung anong mga kamanghamanghang galaw ang gagawin niya. Qin Tianwang, Luo Tianwang, mangyaring umupo kayo. Ngumiti si Yehan at inanyayahan ang una at pangalawang hari sa araw na umupo sa tabi niya. Ang taos-pusong ngiti sa kanilang mga mukha ay lalo pang nagpatunay sa puso ng 5 pinuno. Huwag itong isipin, Yehan, ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Matapos umupo, sinabi ni Qin Tianwang ng may ngiti, bata pa si Ji. Ye at nangangako, hinahangaan ko siya ng husto. Bagaman mayroon tayong hindi kasiya siyang mga karanasan sa nakaraan, sana hindi ito iisipin ni Ji. Ye, ang baso ng alak na ito ay dapat ibigay kay Ji. Ye ng isang tao mula kay Qin. Pasensya na. Pagkatapos ng lahat, ininom ni Qin Tianwang ang alak sa kanyang kamay. Ngumiti si Yehan at sinabi, seryoso ang mga salita ni Qin Tianwang. Huwag nating pag-usapan ang nakaraan ngayon. Nagkita tayo rito dahil sa kapalaran. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Mga tao, hindi tayo palaging nabubuhay sa nakaraan. Halika, ay toast ko kayo. Master Ye, mangyaring. Sabay na nag-toast sina Qin Tianwang at Luo Tianwang. Tumingin si Qin Tianwang sa 5 pinuno at sinabi, ang 5 pinuno ay talagang magaganda. Pagdating sa kabataan at pangako, mas mahusay si Ji. Ye kaysa sa susyutang ngayon. Sa pamumuno ni Ji. Ye, mayroon kayong magandang kinabukasan. Panipi. Magalang si Qin Tianwang. Sabay-sabay na sinabi ng 5 pinuno. Bahagyang ngumiti si Qin Tianwang, pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan at sinabi, nagtataka ako kung ano ang iniisip ni Ji. Ye tungkol sa aking Chanson Association at susyutang nang siya ay pumunta sa Jiangsu at Zhejiang sa pagkakataong ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, sa mundo ng mga ilog at lawa, ang mga malalakas ay palaging iginagalang. Ang Bloodhound Hall ay matanda na. Kung may mas may kakayahan kaysa sa kanila, dapat din silang mag-abdicate. Haha, mahusay na sinabi. Tumawa ng 2 beses si Qin Tianwang, at nagpatuloy dahil may ganoong pananaw si Ji. Ye, kung gayon, nagtataka ako kung may ideya si Ji. Ye napatalsikan ang susyutang. Kung handa si Ji. Ye, ang aking Chanson ay handang tulungan si Ji. Ye napuksay ng susyutang, at ang ilalim ng mundo sa silangang China ay dapat patakbuhin ng isang bata at nangangakong tao. Nang marinig ang mga salita ni Qin Tianwang, nagngisi si Yehan sa kanyang puso, tulungan siyang puksay ng Bloody Hand Hall. Natatakot akong gusto niyang gamitin ang kanyang kamay upang harapin ang susyutang ng sama-sama. Tungkol sa pagkontrol sa ilalim ng mundo sa silangang China, sa tingin mo ba siya ay isang 3 taong gulang na bata?
Gamit ang ambisyon ng Chanson Society, paano nila maibigay ang piraso ng taba na ito sa iba? Ngumiti si Yehan at sinabi, natural na mayroon akong ganoong ideya, malamang alam din ni Qin Tianwang ang mga sama ng loob at sama ng loob sa pagitan ko at ng susyutang, imposibleng magkakasamang mabuhay ako at ang susyutang, kaya't mamamatay ako o mamamatay ang susyutang, may dalawang posibilidad lamang. Kaya't sumang-ayon si Ji. Ye na labanan ng Blood Hand Hall kasama namin. Tanong ni Qin Tianwang nang nakapikit ang mga mata. Hindi. Ngumiti si Yehan at sinabi, Qin Tianwang, masyadong maaga para sabihin ang mga bagay na ito. Kaka-rating ko lang sa Jiangsu at Zhejiang, kaya kailangan kong alamin ang ilang mga sitwasyon. Ang tanging may pangako ko ngayon ay ang susyutang at ako ay hindi maaaring maging kaibigan. Hindi pa rin nagsalita si Yehan, hindi siya kaibigan ng susyutang, ngunit hindi rin siya kaibigan ng Chansunyoy, at kung hindi sila kaibigan, natural na sila ay kaaway. Siyempre, hindi naintindihan ni Qin Tianwang ang malalim na kahulugan sa mga salita ni Yehan. Hindi kaibigan sina Yehan at susyutang. Para sa kanya, sapat na ang pangungusap na ito. Hanggat hindi nakikialam si Yehan ngayon, hintayin niyang lutisin ito. Matapos umalis sa susyutang, pupunta siya kay Yehan upang ayusin ang score, at ang matabang karne ng huwadong ay maaari lamang makapasok sa bibig ng kanyang Chansunyoy. Tama iyon, magplano bago kumilos. Gusto kong makipagkaibigan sa mga matatalinong tao tulad ni Ji. Ngumiti si Qin Tianwang, kung gayon, hindi ka naguguluhin ni Ji. Qin ngayon. Hihintayin ko ang magandang balita ni Ji. Sana sa Jiangsu at Zhejiang, kami ng Chanson Association at Yegungzi ay magkakaroon ng pagkakataong makipagtulungan. Magkakaroon. Tumango si Yehan ng may ngiti, at pagkatapos ay umalis sina Qin Tianwang at ang dalawa sa restoran. Pinapanood na umalis si Qin Tianwang, tiningnan ng limang pinuno si Yehan ng may pagdududa. Talagang hindi nila maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Yehan sa hakbang na ito. Tiningnan sila ni Yehan at ngumiti, bakit, hindi mo ba naiintindihan? Patawarin mo kami sa pagiging tanga. Umiling si Hiaozong at sinabi. Hindi nila maunawaan ang malalim na kahulugan ng mga aksyon ni Yehan. Kabanata 273. Sinabi ni Yehan, tama lang kung hindi mo naiintindihan. Dahil hindi ninyo lahat naiintindihan, ang puting mukhang scholar at si Qin Tianwang ay hindi rin siguro naiintindihan. Hindi ba mas maganda na malito, kaya magkakaroon ako ng oras upang magplano? Nang marinig ito, isang kalahating naiintindihang tingin ang sumilay sa mga mukha ng limang pinuno. Nagmamahalan si Yehan, at tila gustong lumapit sa Chanson, ngunit sa katunayan, walang nakakaunawa sa kanyang mga iniisip. Qin Tianwang, sa tingin mo ba talagang makikipag-isa sa amin si Yehan upang harapin ang susyutang? Sa pag-uwi, nagtanong si Luo Tianwang ng may malalim na boses, sinabi ni Qin Tianwang. May malalim na puot sina Yehan at susyutang, hindi niya matitiis ang susyutang, at hindi rin niya matitiis ang pag-iral ng susyutang. Mula sa pananaw na ito, maaari ngang sumama siya sa amin upang harapin ang susyutang. Gayunpaman, mahirap hulaan ang kanyang tunay na hangarin, ngunit isang bagay ang tiyak, kapag dumating siya sa Jiangsu at Zhejiang, hindi siya magtutulungan sa Bloody Hand Hall upang harapin kami. Batay lamang dito, hindi kami dapat masyadong mag-alala sa ngayon. Kapag nalutas na ang Bloody Hand Hall, tiyak na gagawin ko siyang magmukhang maganda at hahayaan ko siyang kainin ang pagkain na kinakain niya. Idore mo lahat para sa akin, ang ilalim ng mundo sa silangang China ay maaari lamang mapasailalim sa ating Chanson Society. Kaya, sa ngayon, kailangan pa rin nating itoon ng pansin sa susyutang. Tanong ni Luo Tianwang. Sa kabila nito, kailangan nating mag-ingat kay Yehan. Walang pakialam na sinabi ni Qin Tianwang, ang taong ito ay dumating sa Jiangsu at Zhejiang kasama ang isang master, at ngayon lahat ng limang pinuno ay nahuhulog sa kanya. Kung may masasamang hangarin siya laban sa kanya, magiging napakahirap ito para sa amin. Iuulat ko ang sitwasyon dito kay Madam, at kailangan nating pakinggan ang opinyon ni Madam kung ano ang gagawin. Ang pagsali sa puwersa sa Chansunyoy, hindi iyon gagawin ni Yehan. Para sa kanya, mas gugustuhin niyang makipagtulungan sa susyutang, isang lobo na nawala ang mga ngipin, kaysa sa Chansunyoy, isang tigre na malakas pa rin. Ngupi. Sa sandaling mawasak ang Bloody Hand Hall kasama ang Chanson Society, at matapos na wala ng alalahanin ang Chanson Society sa silangang China, siya naman ang susunod. Nang dumating siya sa Jiangsu at Zhejiang, ang layunin ni Yehan ay palayasin ang Celestial Venerable Association at pahinain muli ang lakas ng Bloody Hand Hall. Siyempre, magiging mahusay kung mapanatili niya ang unang hari at ang pangalawang hari.
Lahat ng ito ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang, mag-ingat ka, hindi masama na bigyan muna ng kaunting ilusyon ang Chansen, hindi bababa sa hindi magtutuon ang Chansen sa kanya kapag hindi niya maunawaan ang kanyang tunay na mga iniisip, at ang kanilang kalaban ay ang susyutang pa rin. Tungkol naman kay Yehan, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang magingay at makamit ang kanyang layunin ng hakbang-hakbang. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ang tatlo sa kanila sa villa na inihanda ni Hiaozong para sa kanila. Siyempre, may 5 pinuno ring sumama, at ang kanilang mga mukha ay naihayag din. Sa ngayon, alam ng lahat sa ilalim ng mundo ng silangang China na ang 5 pinuno ay nasa kanya na ang Sushutang at Chansen ay natural na hindi na magpapalawak ng kanilang mga kamay sa kanila. Lahat ng ito ay pangako ni Yehan sa 5 pinuno. Natupad na niya ang kanyang pangako at nasa 5 pinuno na ang pagtulong sa kanya. Dumating ako sa Jiangsu at Zhejiang, at ngayon alam na ng Sushutang at Chansunyuy, ang daan sa unahan ay naayos na, at ang susunod na dapat nating gawin ay bantayan ng mabuti ang Sushutang at Chansunyuy. Sa loob ng bilya, tiningnan ni Yehan ang 5 pinuno, sinabi niya, lahat, para sa susunod na panahon, gusto kong bantayan ninyo ang Chansen Society at ang Sushutang. Ano man ang gawin nila, kailangan kong malaman. Hindi ba mahirap ito para sa inyo? Matagal nang naninirahan si Hiaozong sa Jiangsu at Zhejiang. May karapatan siyang magsalita sa isyong ito, at diretsyong sinabi ng may ngiti, G. Mangyaring magtiwala na ito ang aking base sa Jiangsu at Zhejiang. Ang aking mga tauhan ay mula sa mga mataas na opisyal hanggang sa mga pulubi sa kalye. Lahat sila ay aking mga tao, anuman ang mga aksyon ng Chansen Society at Sushutang, hindi sila makakatakas sa aking mga mata at tainga. Mabuti iyon. Tumanggaw si Yehan, at sinabi, dahil dumating ako sa Jiangsu at Zhejiang, natural na gusto kong gumawa ng isang bagay. Ang kulang ko ngayon ay isang pagkakataon. Hanggat lumitaw ang pagkakataong ito, maging ang Bloody Hands Hall o ang Chansen Association, gagawa ako ng isang bagay. Hayaan silang magkaroon ng isang magandang sakit, kaya dapat mong bantayan sila sa panahong ito. Ang pagpunta sa Jiangsu at Zhejiang, hindi agad-agad na makakabangga si Yehan sa Chansen Society at Sushutang. Ito ay isang masamang diskarte. Ang dapat niyang gawin ay ang kumilos ng palihim at mangisda sa kaguluhan. Matapos ipaliwanag ang ilang mga bagay sa 5 pinuno, umalis sila. Tumayo si Yehan sa harap ng bintana na iniisip ang Sushutang at Chansunyuy. Upang mapahirapan ang dalawang ito, mahirap ba o hindi? Mahirap, ang susi ay nakasalalay kung may pagkakataon, at kapag dumating ang pagkakataon, magiging mas madali para sa kanya na harapin ang Chansen Society. Tungkol naman sa kung bakit gusto ni Yehan na harapin ang Chansen Society kaysa sa Sushutang. Ito ay natural na may katuturan. Ang Sushutang ay nagkaroon ng sunod-sunod na pagkatalo sa mga kamay ni Yehan. 7 sa 10 nangungunang general ay namatay dahil sa kanya, at ang kanilang sigla ay bumagsak ng husto. Sa ngayon, ang Sushutang lamang ang nakakatakot kay Yehan. Ang Yutang ay nag-iisa, ngunit ang Chansunyuy ay iba. Napakasigla pa rin nila. May 4 na hari sa langit sa mataas na antas ng puwersa, at ang 2 hari ng habag at galit. Sa makatuwid, ang dapat gawin ni Yehan ay ang pahinain ang kapangyarihan ng Chansunyuy ng hakbang-hakbang, sa halip na patuloy na harapin ang Sushutang, hindi banggitin na ang pag-iral ng Sushutang ay isang uri rin ng pagsuri at balanse para sa Chansunyuy. Upang ibuod ang mga kadahilanang nabanggit sa itaas, hindi haharapin ni Yehan ang Sushutang, ngunit ituturo niya ang kanyang espada sa Chansunyuy. Kapatid na Joe, ano sa tingin mo ang mangyayari kung gagawa tayo ng ilang maliliit na trick sa dilim at sisihin ng Chansen Society o Sushutang? Matapos tumayo si Yehan sa harap ng bintana at mag-isip sandali, lumingon siya at tumingin sa nakaupo sa sopa na si Joe Lai, na nagmumukhang nababagot, nagtanong. Nang marinig ang kanyang mga salita, sinabi ni Joe Lai, lahat ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang epekto ng pagsisisi. Kung sapat na kalaki, parehong ang Chansen Society at ang Sushutang ay pamumunuan natin sa ilong. Oo, sa ngayon ay maaari lang tayong maghintay ng magandang balita mula sa 5 pinuno. Bahagyang ngumiti si Yehan, mayroon na siyang ilang atensyon sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, nagsimula ng pansamantalang manirahan si Yehan sa Hangzhou, habang palihim na sinusubaybayan ang kilos ng Chansen Society at Sushutang, habang naglalakbay ng mataas ang profile, na nagbibigay sa mga tagalabas ng pakiramdam na hindi niya pinapansin ang relasyon sa pagitan ng Chansen Society at Sushutang ang parehong bagay tulad ng dati, ang ganitong kilos ay mabilis na kumalat sa mga tainga ng Chansen Society at Sushutang. Alam na hindi pa gumagalaw si Yehan, parehong ang unang hari sa langit at ang puting mukhang tagapayo ng militar ay nakahinga ng maluwag.
Hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang kilos nang hindi nila alam ang tunay na hangarin ni Yehan sa mga nakaraang araw. Bumaba, ngunit ngayon ay halos sigurado na sila na hindi makikialam si Yehan, kung hindi man ay hindi siya magiging kalmado. Sa gabi na ito, ang Sushutang at Chansunyoy, na tahimik sa loob ng 3 araw, ay gumawa ng isang bagong hakbang. Ang Desha Group ng Sushutang ay sumalakay sa kuta ng Chansunyoy, ngunit ang pagsalakay na ito ay hindi isang ordinaryong pagsalakay. Ang mga tao ay gumagamit pa nga ng mga thermal weapon nang walang anumang moralidad. Siyempre, ang mga ordinaryong thermal weapon ay walang banta sa mga mandirigma, at ang puting mukhang tagapayo ng militar ay nagpapadala ng mga makapangyarihang thermal weapon. Ilang basuko ang lumipad sa kuta ng Chanson Society, pumatay at nag-injure ng halos 20 katao, na nagpasabog sa mga baga ni Chin Tianwang at Luo Tianwang. Sa huli, silang dalawa ay sabay na naghabol at pumatay ng maraming miyembro ng Bloody Shoutang Desha Group. Sa madaling salita, pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan, ang paghaharap sa pagitan ng Sushutang at Chansunyoy ay naging kasing lakas ng dati. Hindi ito nagdulot ng takot sa mga ordinaryong mamamayan, kung hindi man, kahit na ang Sushutang at Chanson ay magiging malakas, hindi nila makakayanan ang pagpatay ng makinarya ng estado. Alam ang mga bagay na ito, hindi nagulat si Yehan. Hanggat hindi siya nakikilahok sa aksyon, madalas mag-aaway ang Sushutang at Chanson. Ang isa ay gustong manalo sa silangang China sa lalong madaling panahon, at ang isa ay gustong mapanatili ang kataas-taasan ng silangang China. Paano ka titigil kapag bumagsak ka? Gayunpaman, sa ika-4 na araw pagkatapos dumating ni Yehan sa Hangzhou, dumating si Xu Qing upang hanapin siya, kasama ang 3 iba pang mga batang Panginoon ng Hangzhou. Nalaman din nila ang pagdating ni Yehan sa Hangzhou sa pamamagitan ng ilang mga channel sa nakaraang ilang araw. Binata Ye, narinig kong dumating ka sa Hangzhou, kaya espesyal akong pumunta rito upang makita ka. Hindi ba kita na istorbo? Sa villa, umupo sina Xu Qing at ang iba pa at nagsabi, ngunit ang 4 na lalaking ito ay medyo nag-aalangan. Bagaman nagkasala sila kay Yehan noong nakaraang pagkakataon, bagaman nalutas ito sa huli, hindi pa rin sila makapagsalita ng malaya, lalo na kapag pinapanood sila ni Yehan palagi silang nakakaramdam ng kaunting awkward. Ngumiti si Yehan at sinabi, okay, dahil taos pusong ginawa mo akong iyong kaibigan, hindi mo na kailangang maging ganoon ka-restrain, at maaari mo akong tawaging Hanzi sa hinaharap, hindi ako ipinanganak upang maging isang batang Panginoon. Kabanata 274. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, labis na natuwa sina Xu Qing at ang iba pa. Ang mga salita ni Yehan ay nagpapatunay na kinilala niya sila, at nagsimula na siyang tretuhin sila bilang mga kaibigan sa halip na mga nakatataas. Ngumiti si Xu Qing at sinabi, okay, tila awkward para sa amin na tawagin kang Binata Ye. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na ngayon ay may 5 pinuno sa silangang China na sumama sa iyo, Hanzi, mukhang ang silangang China ay magiging iyo sooner or later. Masyadong maaga pa para pag-usapan ang mga bagay na ito. Sabi ni Yehan, bakit kayo 4 ang pumunta rito mula sa akin? Baka sinabi sa inyo ni Hiao Zhang. Talagang si Ji. Sabi ni Xu Qing, ngunit ang 4 sa amin ay pumunta sa iyo ngayon upang anyayahan ka sa isang karera, Hanzi, libre ka ba ngayong gabi? Bakit hindi ka sumama at makipaglaro sa amin? Karera, ngumiti si Yehan, wala kayong ibang gawin kundi ang maglaro buong araw. Bakit hindi ninyo tulungan ang inyong mga magulang kapag may oras kayo? Ngumiti si Xu Qing at sinabi, Hanzi, ang karera ngayon ay hindi isang ordinaryong partido. Hindi ko alam kung gaano karaming mayayamang kabataan mula sa buong timog ang nagtipon sa Hangzhou. Ang mga taong ito ay nandito para sa pagtatatag ng Southern Business Alliance, ngunit wala silang magawa kapag dumating dito, at lahat sila ay rebelde, at ayaw magustuhan ang isa't isa, kaya kailangan nilang dumaan sa isang karera upang ipakita ang kanilang sarili. Ang pagpupulong ng pagtatatag ng Southern Business Alliance. Napansin ni Yehan ang mga salitang sinabi ni Xu Qing, at kumunat ang kanyang noo. Mayroong Northern Business Alliance sa Hilaga, at isang Southern Business Alliance ang naitatag sa Timog. Ang Hilaga at Timog ba ay naglalabanan? Hanzi, hindi mo ba alam ang tungkol sa Southern Business Alliance? Nagulat si Xu Qing. Sa panahong ito, ang pinakapinasusulong na paksa sa mundo ng negosyo ay ang pagtatatag ng Southern Business Alliance. Alam ko lamang ang tungkol sa Northern Business Alliance. Umiling si Yehan. Karaniwan ay hindi siya nagmamalasakit sa mga usaping pangnegosyo, kaya hindi niya alam na isang Southern Business Alliance ang naitatag kamakailan sa Timog. Sabi ni Xu Qing, ang kalikasan ng Southern Commercial Alliance ay kapareho ng sa Northern Commercial Alliance.
Ang Southern Commercial Alliance ay isang alyansa na itinatag sa pamamagitan ng pagtipon ng ilang malalaking konsorsyum sa Timog. Gayunpaman, marami ang mga miyembro sa ibaba, at sila ay malawak na nakakalat. Hindi ito maituturing na opisyal na naitatag, at ang pangalan ng Southern Business Alliance ay tunay na magiging karapat-dapat lamang matapos ang pagpupulong ng inaugurasyon na gaganapin bukas ng gabi. Tinanong ni Yehan, sa pagtatag ng ganitong alyansa, hindi dapat madali ang pagbuo ng mga tagapagtaguyod nito, di ba? Tama iyon. Sumili ang paghanga sa mga mata ni Shuqing, at sinabi, ang nagtatag ng Southern Business Alliance ay si Merong Chando, ang pinakamagaling na kabataan sa Timog, at siya rin ang magiging pangulo. Merong Chando. Dahan-dahang kumunat ang mga mata ni Yehan, at narinig niya ang pangalan ng taong ito muli. Mukhang walang nakakaalam sa Timog sa kanya, kahit ang mga mayayaman at kilalang pamilya sa Hilaga ay alam ang kanyang pangalan. Tinanong ni Yehan, Shuqing, kailan gaganapin ang pagpupulong ng pagtatatag? Saan ito gaganapin? Gaganapin ito sa aming Hangzhou Heaven and Earth Club, at ang oras ay bukas ng gabi. Tinanong ni Shuqing, Hanzi, interesado ka ba sa pagtatag na ito? Mayroon akong ilang interes, paano hindi magiging interesado si Yehan kay Merong Chando? Sinabi ni Suyukin na kung nais mong patalsikin si Nolan Mietian sa Hilaga, kailangan mo munang patalsikin si Merong Chando sa Timog. Sa makatuwid, sa huli, makikita ni Yehan si Merong Chando, at ang pagpupulong ng pagtatatag na ito ay kanilang pagkakataong magkita. Magaling, isasama kita bukas. Sakto lang na ang aming pamilyang show ay miyembro rin ng Southern Business Alliance. Salamat, Terena, tingnan natin ang karera na sinabi mo. Tumayo si Yehan at inayos ang kanyang damit, pagkatapos ay kinuha sina Shaben at Jolai at sinundan si Shuqing palabas. Ang karera ay gaganapin sa Panyuan Mountain sa Hangcheng, kung saan ang lupain ay matarik, at ang daan ay pumapalibot sa buong bundok at pagkatapos ay bumababa muli sa bundok. Ang lugar na ito ay isang perpektong lugar para sa karera. Karaniwan, ang mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang ay pinipili ang lugar na ito para sa karera. Sa gabi, dinala ni Shuqing at ng iba pa si Yehan at ang iba pa sa paanan ng Panyuan Mountain sa kanilang mga nagniningning na sports car. Sa sandaling ito, maraming mga kabataan at kababaihan na nakaayos ng maayos ang nagtipon sa paanan ng bundok. Ang mga sasakyan ay umaabot sa halos 100, at lahat sila ay napakamahal at kilalang mga sasakyan. Nang makita ang apat ni Shuqing na pumasok sa isang kotse, nagtipon ang lahat ng mga lokal na mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang dito. Ang mga tao mula sa ibang mga lalawigan at mga pangunahing lalawigan at lungsod sa Timog ay hindi gusto sina Shuqing at ang iba pa. Sa kanilang mga mata, walang sino man ang makakapantay sa kanila. Ang mga mayayamang bata na pumunta rito upang makipagkarera ng mga kotse ngayon ay kinabibilangan ng Hunan, Hubei, Zhejiang, Jianfu, Yunnan, Guizhou, Sichuan at iba pang mga lalawigan. Ang mga taong ito ay karaniwang may isang leader sa bawat lalawigan, katulad ng sa Jiangsu at Zhejiang, si Shuqing ang leader. Mga ilang, halos oras na ngayon, alam mo ba kung oras na upang magsimula? Napapaligiran ng isang grupo ng mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang, nilapitan ni Shuqing ang mga leader mula sa iba't ibang mga lalawigan at nagtanong, habang si Yehan at ang tatlo ay naklin sa ilalim ng street lamp, naninigarilyo, sinusuri ang grupong ito ng mga batang mayayaman na kapag kumilos ay yayanig ang buong mundo ng negosyo sa Timog. Anong pagmamadali? May mga tao pa sa panig namin na hindi pa nakarating. Naghihintay lang tayo ng ilang minuto. Bilang mga host, hindi ba ninyo kayang maghintay ng ganitong oras, hindi ba? Isang batang lalaki na may dilaw na buhok ang tumingin kay Shuqing at ngumiti ng may pangungutya. Tama, wala pang mga tao mula sa Dongguan na nakarating, kaya't maghintay ng kaunti pa. Shit! Kayo mga tao mula sa Hubei at Dongguan ay walang pakialam sa oras, huwag nyo kaming gawing maghintay ng masyadong mahaba, mag-e-enjoy kami sa gabi, kung hindi, dapat kayong magpatalo. Ang nagsalita ay ang mga tao mula sa Sichuan Province, ang mga mayayamang bata mula sa Sichuan Province na pumunta rito ay pinangunahan siya. Maghintay tayo, gusto kong makita kung ano ang magagawa ng mga leader ng Hubei at Dongguan. Ano ang ginagawa ninyo mula sa Yandian? Dumating na ang mga tao mula sa aming panig, at mawawalan pa kayo ng underwear. Shit! Anong gusto mo? Makikipaglaban ka sa aming mga tao mula sa Yandian. Kabanata 275. Nang makita ang lalong lumalakas na ingay at masigasig na poster, nakatayo sina Shuqing at ang iba pa sa labas habang pinapanood ang kasiyahan. Ang mga tao mula sa ibang mga lalawigan ay talagang mas matindi ang pagiging baliw sa isa't isa, at hindi pa rin nila pinipigilan ang kanilang sarili sa kanilang teritoryo.
Ngunit habang nag-aaway ang mga tao mula sa Hubei, Dongguan, at Yandian, dalawang sports car ang dumating sa paanan ng bundok na parang kidlat at huminto sa paanan ng bundok halos sa parehong oras. Isang lalaki at isang babae ang bumaba, dumating ang mga leader mula sa Hubei at Dongguan, at lahat ng mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatuon sa kanila. Master Wu, sumigaw ang mga tao mula sa Hubei nang makita ang batang lalaki na bumaba mula sa sasakyan. Big Sister, sumigaw din ang tao mula sa Dongguan sa babae. Ang babae ay nakasuot ng masikip na itim na leather jacket, leather pants, sunglasses, at ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin. Mukha siyang isang matriarka. Kaya't siya pala itong guy na ito. Naklin siyehan sa street lamp at naninigarilyo. Tinitingnan niya ang batang lalaki na dumating dito, ang sulok ng kanyang bibig ay umikot. Matapos bumagsak si Wu Tianxiu mula sa Fudan University, talagang nakilala niya siya rito. At mukhang siya pa rin ang leader ng grupo ng mga mayayamang bata sa Hubei. Shit! Akala ko isang malaking tao ang darating, mga bata lang at isang babae. Ang leader ng mga mayayamang bata mula sa Sichuan province ay umiling ng kanyang mga labi sa pagdisdain. Ang mga tao tulad nila ay sanay na maging mayabang sa kanilang sariling teritoryo, at karaniwan ay hindi sila nag-aalala sa pagtagumpay sa anumang kapwa. Tigilan ang walang kwentang usapan, nandito na ang lahat, hindi ba't magsisimula na ang karera ng kotse, simulan na natin, magpadala tayo ng isang tao mula sa bawat panig, lumibot sa bundok na ito, at tingnan kung sino ang unang makakabalik, ang unang makakabalik ay siyang mananalo. Tumingin ang mayamang batang lalaki mula sa Dongguan sa madla at sinabi, ngayon na nandito na ang lahat, maaaring simulan ang karera. Sige, simulan na natin. Inapakan ni Xu Qing ang sigarilyo na itinapon sa lupa. Ang kinatawan nila sa panig ay si Zhang Shu. Sa usaping karera, siya ang may pinakamahusay na kasanayan sa pagmamaneho sa 4 na batang Panginoon sa Hangzhou. Sandali, biglang nakita si Wu Tianxiu na dahan-daang naglagay ng sigarilyo para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi ng malamig, hindi ba masyadong boring ang makipagkompetensya ng ganito, hindi ito mahirap, at sa huli, walang benepisyo anuman ang manalo, paano kung palitan natin ito ng mas kapanapanabak na laro at magdagdag ng ilang premyo sa laro? Nang marinig ang mga salita ni Wu Tianxiu, ang leader ng mga mayayamang bata mula sa Sichuan province ay hindi natuwa, ako, si Cheng Yaoji, ay makakasama mo hanggang sa dulo. Sa Hubei, sabihin mo sa akin, paano ang laro? Ang mga leader mula sa ibang mga lalawigan ay tumingin din kay Wu Tianxiu at nagtanong. Ngumisi si Wu Tianxiu, dahil naghahanap tayo ng kapanapanabik, syempre mas masaya kung mas mapanganib ito. Mas interesting ito. Ang bawat isa sa ating mga lalawigan ay magpapadala ng isang kinatawan upang umikot sa bundok, ngunit sa halip na magmaneho ng patagilid, magmamaneho tayong pabalik. Sa huli, sino mang makakabalik dito ng mas maaga ang siyang mananalo. Siyempre, dahil ang kompetisyon ay masyadong boring kung walang lottery, bawat isa sa atin ay mag-aalok ng 100 milyon bilang gantimpala para sa unang pwesto. Nagtataka ako kung gusto ninyo ito. Ang taong ito ay baliw. Shit, magmaneho pabalik. Tiyak na may sakit ang taong ito, ang bundok na ito ay matarik, at madilim pa, kung may mangyaring aksidente at mahulog sa bangin, wala nang buhay ang naiiwan. Tama ba? Bukod dito, sa panahon ng karera, tiyak na may gagawing trick upang makabangga sa sasakyan. Sino ang magtatangkang maglaro ng ganitong laro? Putang ina, hindi ito isang karera, buhay ang nakataya dito, mula sa Hubei, hindi ka nagkukwento, di ba? Matapos magsalita si Wu Tianxiu, kumunat ang mga noo ng mga leader ng mga pangunahing lalawigan, kahit na sina Xu Qing at ang iba pa ay ganito rin. Sila ay talagang mahusay sa normal na karera at hindi natatakot sa sinuman, ngunit ang magmaneho pabalik ay isang magandang ideya. Sa kanilang unang pagkakataon na marinig ito, lahat sila ay nakabuka ang mga bibig at nagalit kay Wu Tianxiu. Bakit? Wala kayong lakas ng loob na maglaro. Malamig na umungol si Wu Tianxiu, tinitingnan ang mga leader ng mga lalawigan na may pang-uuyang nangumiti, at ang mga tao mula sa Hubei ay nagpakita ng kanilang mga daliri ng sunod-sunod at nagngingit-ngit, kung hindi, huwag maglaro, umuwing maglaro sa mga babae. Putang ina, akala ko isang grupo ng mga matatapang na tao, pero lahat pala sila ay mga duwag, kaya paano pa kayo makikipagkarera ng kotse kung may ganitong kaunting lakas ng loob? Magmaneho pabalik, 100 milyon lang, lalaruin ko kayo. Ngunit nang walang nagsalita, inalis ng nakatatandang kapatid mula sa Dongguan ang kanyang sunglasses, at pagkatapos ay umupo ng direkta sa kanyang sariling sports car. Boss, ang galing.
Nang makita ang mga kilos ng babae, pumalakpak ang mga tao mula sa Dongguan, at pagkatapos ay may tumingin kay Wu Tianxiu at sumigaw, "Guy mula sa Hubei, bibigyan kita ng baga, ang aming nakatatandang kapatid ay hindi natatakot sa iyo." "May iba pa ba?" tanong ni Wu Tianxiu nang walang pakialam. "Putang ina, kapag ako, si Chen Yaoji, ay natatakot sa iyo na parang pagong, pupunta ako." Si Chen Yaoji, ang leader ng Sichuan Province, ay nag-roll up ng kanyang mga manggas at pumasok din sa kanyang sasakyan habang ngumunguya ng chewing gum sa kanyang bibig. Matapos umupo sina Dongguan Daji at Chen Yaoji mula sa Sichuan Province sa kanilang mga sasakyan, sumali na rin ang mga leader mula sa Hunan, Jianfu, Zhejiang, Yandian, at Guizhou. Ang mga mayayamang batang tulad nila, para sa karangalan, paano sila madaling aamin na talo? "Boss, pupunta ako." Si Zhang Shu ay nagngingit ng kanyang mga ngipin at handang pumunta sa kanyang sasakyan. Ngayon ang mga tao mula sa Jiangsu at Zhejiang ay tahimik na naiwan, at hindi nila kayang mawala ang mukha na ito. "Huwag kang pumunta, ikaw na ang tanging binata sa iyong pamilya. Kahit na umamin akong talo sa larong ito, hindi ko ipapahamak ang buhay ng aking kapatid." Hinawakan ni Shu Qing si Zhang Shu, at pagkatapos ay tumingin kay Wu Tianxiu at sinabi, "Paumanhin, kami ay umatras mula sa laro na ito, kayo ang maglaro." "Boss." Nagpakita ng damdamin ang mga mata ni Zhang Shu, Wu Yu, at Hong Senador. "Putang ina, mula sa Jiangsu at Zhejiang, kayo ang mga host. Hindi ko inasahan na maging ganito kayo kapangit. Ako, si Chen Yaoji, ay hindi bumibilang sa inyo." Itinataas ni Chen Yaoji mula sa Sichuan Province ang kanyang daliri sa gitna kay Shu Qing at sa iba pa, na nagsabi ng may pang-uuyam. Ang mga bata ay tumingin din kay Shu Qing at sa iba pa na may paghamak. Nang makita ang eksenang ito, ang grupo ng mga bata mula sa mayayamang pamilya sa Jiangsu at Zhejiang ay yumuko ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Wala silang lakas ng loob na tumingin sa mga mata ng mga bata mula sa mayayamang pamilya sa ibang mga lalawigan na naghamak sa kanila. Parang may mga tao pa ring natatakot sa kamatayan. Nagtawanan si Wu Tianxiu, at sinabing may pang-uuyam, "Dahil pinili ninyong umatras, tumayo na lang kayo sa gilid at panoorin ang aming palabas. Ang karera ngayon ay walang kinalaman sa inyo mula sa Jiangsu at Zhejiang." Nang marinig ito, pinanatili ni Shu Qing ang isang tahimik na mukha at hindi nagsalita, hindi lamang hindi pinapayagan na makipagkompetensya si Zhang Shu sa ganitong uri ng desperadong karera, hindi niya rin papayagan ang sinumang bata mula sa mayayamang pamilya sa Jiangsu at Zhejiang. Kabanata 276. Sinong nagsabi na ang karera ngayon ay walang kinalaman sa Jiangsu at Zhejiang? Darating ako sa Jiangsu at Zhejiang. Inapakan ni Yehan ang kanyang sigarilyo at naglakad patungo sa mga tao mula sa ilalim ng streetlight na may ngiti. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ng mata ng mga tao mula sa iba't ibang lalawigan ay nakatuon sa kanya, at ang mga mukha ng mga tao sa Jiangsu at Zhejiang ay nagpakita ng labis na kasiyahan, at sabay-sabay silang sumigaw, "Binata ye, binata ye, binata ye." Umabot ang mga sigaw mula sa mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang. Ang mga tao mula sa ibang mga lalawigan ay medyo nagulat. Sino ba ang taong ito? Ang prestihiyo niya sa Jiangsu at Zhejiang ay napakataas. Baka siya ang leader ng mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang. Inilapag ni Yehan ang kanyang mga kamay sa mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang, at unti-unting humina ang malalakas na tinig, ngunit ang kanilang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Yehan ng may paghanga. "Yehan? Ikaw nga." Nakita ni Wu Tianxiu si Yehan sa pagkakataong ito, at bigla siyang naging madilim ang mukha. Bumagsak siya sa paaralan dahil sa pagkahiya na dulot ni Yehan sa Fuden, at si Yehan ay sa huli ay pinahiya siya sa Shanghai City, kaya't labis siyang nagalit kay Yehan. "Yehan? Siya ba iyon?" Biglang nagbago ang mga mukha ng mga tao mula sa Zhejiang at Jianfu. Ang Zhejiang at Jianfu ay kabilang sa silangang China, kaya't natural nilang nalalaman ang pangalan ni Yehan, ngunit hindi pa nila siya nakikita. "Hehe, Senior Wu? Hindi ko inasahan na darating ka rito upang ipakita ang iyong kapangyarihan pagkatapos bumagsak sa paaralan." Ngumiti si Yehan ng bahagya kay Wu Tianxiu, at sinabi, "Kung nandito ako sa Jiangsu at Zhejiang, wala sanang pagtutol si Senior Wu, di ba? Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita." Tinitigan ni Wu Tianxiu si Yehan na may pang-uuyam at sinabi, "Sa Shanghai City, iyon ang iyong lugar, ngunit hindi ako naniniwala na kaya mong talunin ako sa karera ngayon. Kung kaya kong talunin ka noon, tiyak na kaya ko rin talunin ka ngayon." Sabi ni Yehan na may ngiti, "Ngunit kailangang mag-ingat si Senior Wu, madilim at madulas ang daan, huwag kang mahulog sa bangin at mamatay. Hindi tiyak kung sino ang mamatay.
Umungol si Wu Tianxiu at umakyat sa kanyang sasakyan. Lumapit si Xu Qing at ngumiti ng may panghihinayang, Hanzi, masyadong mapanganib ang karerang ito, sa tingin ko dapat kang umatras, hindi na kailangang ilagay sa panganib ang iyong buhay sa mga taong ito, umamin na lang tayo ng talo, wala namang kahihiyan dito. Isang tao, paano ka madaling umatras? Hinaplos ni Yehan ang balikat ni Xu Qing at ngumiti, sakto lang nakulang ako sa pera kamakailan, 100 milyon para sa isang tao, kaya't hindi ko kayang palampasin ang ganitong magandang pagkakataon, ang pera para sa pag-aalaga ng asawa ay hindi nakakakitaan ng walang dahilan. Matapos magsalita, tiningnan ni Yehan ang mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang at sinabi, sino ang may ibang kotse? Hindi ko kayang hawakan ang sports car na ito. Binata Ye, gamitin mo ang akin. Ang kotse ko ay na-modify, at ang performance nito ay tiyak na hindi matatalo ng mga sports car ng mga iyon. Isang binata ang naghulog ng susi ng kotse kay Yehan, at tinanggap ito ni Yehan. Ang gay na ito ay isang Infinity. Okay, isang karera lang ito, parang may namamatay. Tinawag ni Yehan si Xu Qing at ang iba, at pagkatapos ay nagmaneho ng Yingfei Nidi, kasama ang mga kalahok sa karera. Hey, kaibigan, nasaan ka? Si Yehan ay nasa tabi ni Chen Yaoji mula sa Sichuan Province, tinanong niya si Yehan habang ngumunguya ng gum, ngumiti si Yehan, isang walang trabaho, dumating upang kumita ng pera para sa suporta sa asawa. Putang ina, huwag kang magsalita. Itinaas ni Chen Yaoji ang kanyang daliri sa gitna kay Yehan. Matapos ang lahat ng mga kalahok ay handa na, isang babae na nakadamit tulad ng isang dalaga ang tumayo sa harap at nagsalita sa Ingles, handa na ba kayo? Go! Nang bumagsak ang boses ng babae, sa starting line, umuugong ang tunog ng makina, at ang mga sports car ay nagsimulang mabilis na magmaneho pabalik, at mabilis na nawala sa tuwid na daan, syempre kasama si Yehan. Sa madilim na daan, tanging ilang streetlight ang makapagpapadilim sa daan. Ang pagmamaneho pabalik, at sa kaso ng karera, ito ang unang pagkakataon para sa maraming kalahok, ngunit upang hindi matalo sa laro, masyadong mabilis ang mga ito, halos katulad ng pagmamaneho ng tuwid, ngunit mas mapanganib. Katulad ng ganitong uri ng karera ng kotse, ang pagsubok ay ang kakayahan ng isang tao sa reaksyon at bilis, at mangyayari ang mga aksidente kung hindi ka maingat, ngunit sa kanila, talagang mahusay ang kasanayan ni Wu Tianxiu, at siya ay nasa unahan na ng lahat. Nasa likod niya ang Dongguang Daji at si Yehan. Ang babaeng ito mula sa Dongguang ay karapat-dapat na ituring na nakatatandang kapatid ng grupo ng mga mayayamang bata. Parehong ang kanyang tapang at ang teknolohiya ng kanyang kotse ay top-notch. Ang bilis ng kanyang paglipat ng gears at pagliko ng manibela sa kanyang mga kamay ay nakakabighani, lalo na kapag humahataw sa isang curve. Ang uri ng 360-degree rotation kasama ang drift ay mahirap para sa maraming tao na gawin. Siyempre, kaya ito ni Yehan. Bagaman ito ang unang pagkakataon ni Yehan na makipagkarera ng kotse, mayroon pa rin siyang tiwala sa kanyang sarili sa pagmamaneho ng kotse. Sa usaping kakayahan sa reaksyon at bilis ng mga kamay at paa, sino ang makakapantay sa kanya? Kaya, sa posisyon ng susunod na liko, matagumpay na nalampasan ni Yehan si Miss Dangda gamit ang isang mahirap na 70-degree drift, at hindi man lang niya nahawakan ang sasakyan ng kalaban. Nang makita ang eksenang ito, medyo nagulat si Miss Dangda, ang dalawa sa kanila ay sabay na dumating mula sa 70-degree bend. Siya ay huminto na dito, ngunit si Yehan ay hindi bumagal. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagbilis at maganda ang pagdrift upang malampasan siya. Boss, hindi ko inasahan na napakahusay ni Ye Xiao sa pagmamaneho ng kotse. Sa starting point, maraming tao ang nanonood ng live na broadcast gamit ang kanilang mga mobile phone sa oras na ito. Ang nilalaman ng live na broadcast ay natural na ang kompetisyon sa karera na ito. Maraming wireless camera ang naka-install, at makikita mo ang sitwasyon sa daan gamit ang iyong mobile phone. Para sa kanya, kailangan nating tanggapin ito. Napabuntong hininga si Xu Qing, at tumango ang mga ito si Zhang Shuo at ang iba pa. Tingnan mo, halos nasa tuktok na ng bundok si Young Master Wu. Sa oras na ito, lumabas ang anino ni Wu Tianxiu sa camera screen na hindi kalayuan mula sa tuktok ng bundok. Sa ngayon, siya ay nasa unahan ng lahat at malapit nang maabot ang tuktok ng bundok. Hey! Makipaglaro kay Wu Xiao sa kotse, hindi ba't hinihiling ng grupong ito na magpasakit? Ang grupo ng mga mayayamang bata mula sa Hubei ay tinitingnan ang mga tao mula sa ibang mga lalawigan ng may pang-uuyam. Para sa kanilang paghamak at pang-uuyam, kahit na nagalit ang mga tao mula sa ibang mga lalawigan, wala silang sinabi. Mula sa screen, alam nila na ang kasanayan ni Wu Tianxiu sa pagmamaneho ang pinakamagaling sa lahat ng mga kalahok.
Matapos ang ilang sandali, matagumpay na naabot ng kotse ni Wu Tianxiu ang tuktok ng bundok, at pagkatapos ay nagsimula itong magmaneho pabalik patungo sa starting point mula sa kabilang bahagi ng daan. Nang makita ang sitwasyong ito, nagsimula ang mga tao sa Hubei na magsaya. Mananalo sila sa laro sa Hubei. Hey, tingnan mo! Ang bilis ng pagmamaneho ng kotse ng taong ito, hindi ba't pwede niyang itapak ang gas pedal hanggang sa ilalim? Sa oras na ito, may nakapansin na hindi kalayuan mula sa tuktok ng bundok, isang infinity ang lumabas sa screen, na nawala sa isang kisap mata, at pagkatapos ay lumitaw ang kanyang anino sa susunod na screen. Hindi man siya nakita na bumagal ng dumadaan sa kurba. Maraming tao ang natakot nang makita ang ganitong bilis. Ang kasanayan ni Wu Tianxiu sa pagmamaneho ay napakahusay sa ganitong uri ng daan. Huwag maglakas loob na ipasok ang kotse ng napakabilis, nagiging baliw ba ang taong ito? Si Young Master Ye ang kotse. Mukhang nagmamadali siyang habulin ang tao mula sa Hubei. Ang mga tao sa Jiangsu at Zhejiang ay nagalak matapos makita ang eksenang ito, ngunit hindi nila maiwasang mag-alala para kay Yehan. Anong sorpresa? Kabanata 277. Siyempre, hindi mga aksidente para kay Yehan. Habang tinitingnan ang kurba na lumitaw sa rearview mirror, hindi siya bumagal. Inapakan niya ang preno at iniikot ang manibela sa kanyang kamay, at ang buong kotse ay nakalusot sa kurba. Ang daan ay umikot, ang tunog ng pagkiskis ng mga gulong at lupa ay sobrang ingay, at usok ang lumabas. Sa ilalim ng mabilis na pagsunod ni Yehan, hindi nagtagal ay nakita niya ang anino ng kotse ni Wu Tianxiu. Ngayon na siya ay nasa downhill stage, hindi na kasing bilis ng dati ang takbo ni Wu Tianxiu. Kahit gaano siya kagaling, hindi siya nagtangkang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Kung mahulog siya sa bundok kasama ng kanyang sasakyan, tapos na ang kanyang buhay. Kahit na bumagal ang bilis ni Yehan sa sandaling ito, mas mabilis pa rin ito kaysa kay Wu Tianxiu. Makikipaglaro ka sa akin. Tumingin si Wu Tianxiu kay Yehan na lumitaw, isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nakita niyang biglang umakyat ang kanyang kotse sa bundok, mayroong malupit na impact sa likuran ni Yehan, na parang nais niyang itulak si Yehan palabas ng bundok. Nang maramdaman ni Yehan ang kilos ni Wu Tianxiu, siya rin ay nagtawanan, at agad niyang pinindot ang accelerator, dahil palagi siyang bumabalik, inapakan ni Yehan ang accelerator, at narinig ang maingay na tunog, si Wu Tianxiu ay malapit nang tumama kay Yehan. Agad niyang nasalayan ang kotse ni Yehan na bumangga pabalik, na nagdudulot ng dent sa harap ng kanyang kotse. Putang inang tao! Sumigaw si Wu Tianxiu ng galit, wala siyang magawa kundi ipasok ang reverse gear, pinindot ang gas pedal, at mabilis na bumalik. Sa matarik na daan ng bundok, talagang wala siyang lakas ng loob na makipaglaban kay Yehan ng desperado. Wala namang pakialam kung mamatay si Yehan. Ang susi ay natatakot siyang magtungo kay Yan Wanggai upang magulat sa kanyang masamang kapalaran. Walang hadlang mula kay Wu Tianxiu, pinanatili ni Yehan ang pagmasid sa sitwasyon sa rearview mirror habang mabilis siyang bumabalik. Gayunpaman, nais ni Yehan na makipag-overtake, ngunit syempre ay tumanggi si Wu Tianxiu na bigyan siya ng daan. Ang kanyang kotse ay lumilipat-lipat sa kaliwa at kanan sa daan habang siya ay bumabalik. Ang kotse ay nagliliparan, pinipigilan si Yehan na makapagsagawa ng matagumpay na overtaken. Ngunit hindi nag-aalala si Yehan sa mga kilos ni Wu Tianxiu. Siya ay mabilis na umaatras at pinindot ang accelerator hanggang sa ilalim. Kung hindi bibigyan ni Wu Tianxiu ng daan, kailangang makatagpo siya ng malupit na impact. Sa isang malakas na tunog, halos nakipag-ugnayan ang kotse ni Wu Tianxiu sa kotse ni Yehan. Sa sandaling iyon, halos nahulog ang kotse ni Wu Tianxiu mula sa gilid ng daan, na nagdudulot sa kanya ng takot na mamatay, nagmadali siyang lumiko sa kaliwa upang hawakan ang kanyang kotse sa bundok. Ngunit sa oras na ito, nang walang hadlang mula kay Wu Tianxiu, matagumpay na nakatawid si Yehan sa kanya. Sa daan patungo sa bundok, sa oras na ito, isang infinity ang mabilis na nagmaneho pabalik, at pumasok sa paningin ng lahat sa starting point. Ang kotse na ito ay tila isang itim na liwanag, at ang tunog ng accelerator ay malakas. Ang huling emergency na preno ay huminto sa starting line, ang likuran ng kotse ay nabangga, ngunit lahat ay nakatingin sa kotse sa sandaling iyon. Dahil, ang nagwagi sa laro ngayong gabi ay nakaupo sa kotse na ito ngayon. Bumaba si Yehan mula sa kotse, si Xu Qing at ang iba pa ay nagtipon sa paligid at sinabi, Hanzi, talagang karapat-dapat ito, isang magandang panalo sa larong ito. Ngumiti si Yehan, pagkatapos ay inihagis ang mga susi ng kotse sa binata kanina, at sinabi na may ngiti, pasensya na, nabasag ko ang iyong kotse. Walang anuman, walang anuman.
Ang kotse namin ang kampyon ngayon, binata Ye, basta't maayos mong mapatakbo ito, ang kotse namin ay nahawakan ang isang Ferrari, kahit na masira, sulit na ito. Ang kompetisyon kanina ay sobrang kapanapanabak. Sabi niya na may ngiti, ang lahat mula sa Jiangsu at Zhejiang ay biglang nagtawanan ng malakas. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating din ang kotse ni Wu Tianxiu, ngunit kung ikukumpara, ang kanyang sports car ay mas malala ang pinsala. Halos nagkakahalaga ito ng 10 milyong dolyar. Kahit na ang kotse na ginamit ni Yehan kanina ay masira, talagang sulit pa rin. Bumaba si Wu Tianxiu mula sa kotse, at tiningnan si Yehan na may madilim na mukha. Halos napatay siya ng taong ito sa daan kanina. Sa pag-iisip sa mga nakabibinging eksena kanina, siya ay may mga natitirang takot. Senior Wu, oras na upang palitan ang iyong kotse. Kinuha ni Yehan ang sigarilyo na ibinigay ni Xu Qing, at pagkatapos itong sindihan, tiningnan ang madilim na mukha ni Wu Tianxiu na may mahinang ngiti at sinabi. Yehan, ikaw ay walang awa. Tinitingnan ni Wu Tianxiu si Yehan na may malamig na mukha at ang kanyang mga daliri ay nagkakaroon ng puwersa. Pareho lang tayo. Ngumiti si Yehan, dahil ito ay isang laro ng kapanapanabak, kung matalo ka, maaari mong sisihin ang iyong sarili dahil sa pagiging duwag. Ang buhay ko ay hindi kasing mahalaga ng iyo, kaya't may lakas akong ipagsapalaran ang buhay ko, ngunit iba ka. Marami kang mga babae at kaibigan. Maraming pera ang naghihintay sa iyo na maging maganda, kaya kung hindi ka nagtangkang ipagsapalaran ang iyong buhay kasama ko, talo ka na lang sa huli. Umalis na tayo. Umungol si Wu Tianxiu, binuksan ang pinto ng kotse at handang umalis. Sandali. Naglakad si Yehan patungo kay Wu Tianxiu, at sinabi habang naglalakad, Senior Wu, tila nakalimutan mo ang isang bagay, mangyaring iwanan ang lottery bago ka umalis, 100 milyon bawat tao, ito ay para sa iyo, huwag mong kalimutan ang iyong utang sa harap ng mga lalawigan. Isang simpleng 100 milyon, sa tingin mo ba ay bibigyan ko ito ng pansin? Kinuha ni Wu Tianxiu ang checkbook, sumulat ng ilang salita, itinapon ito kay Yehan, at umalis sa kanyang sasakyan. Nang umalis si Wu Tianxiu, ang iba ay umalis din, at magiging nakakahiya kung magpapatuloy silang manatili. Talagang madali lang kumita ng pera. Nagniningning ang mukha ni Yehan, at ngumiti siyang inilagay ang tseke. Sa napakaikling panahon, kumita siya ng 100 milyon. Hindi, mayroon pang ilang daang milyon na naghihintay sa kanya. Kailangan niyang kolektahin ito. 9 na tao ang lumahok sa karera ngayon. Bukod sa kanyang sarili, naibigay na ni Wu Tianxiu ang lottery, ngunit may 7 pang naiwan sa hinaharap. 8 tao, 1 tao 100 milyon, iyon ay 800 milyon, hindi makikaila, masyadong nag-aaksaya ang grupong ito ng mga mayayamang pangalawang henerasyon mula sa iba't ibang mga lalawigan, ngunit gusto ni Yehan ang kanilang pag-aaksaya, kung hindi, walang pagkakataon para sa kanya na kumita ng pera. Sa oras na ito, si Deng Dadoji, si Chen Yaoji mula sa Sichuan Province, at mga tao mula sa Hunan, Jianfu, Zhejiang, Yandian, at Guizhou ay isa-isa nang dumating sa starting point, at si Yehan ay naghihintay sa kanila sa starting line. Nanonood habang ang mga tao ay bumababa mula sa kanilang mga sasakyan, si Yehan ay ngumiti ng labis na parang ang kanyang mga mata ay naging isang tuwid na linya. Boss, nakuha na ng taong ito mula sa Jiangsu at Zhejiang ang panalo. Tumingin ang mga tao mula sa Dongguan kay Yehan, at pagkatapos ay sinabi sa kanilang nakatatandang kapatid. Putang ina, ngayon mayroon ka ng sapat na pera para alagaan ang iyong asawa. Itinaas ni Chen Yaoji ang isang daliri sa gitna kay Yehan. Ang taong ito ay naglaro sa kanila upang kumita ng pera para sa pag-aalaga ng asawa. Habang tinitingnan si Yehan na ngayon ay tila nakatingin sa napakaraming salapi, si Chen Yaoji ay medyo hindi masaya, at ayaw niyang umamin ng pagkatalo. Ito ang pinakamahalaga para sa Sichuan Province. Mga tao, mangyaring ipasa ang lottery. Ako ay medyo mahirap, at nakuha ko ito gamit ang aking buhay. Huwag kayong magsisi, mga tao. Tumingin si Yehan kay Miss Dangda at sa iba pa na may ngiti, isang buong porma ng pagkahumaling sa pera. Kabanata 278. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na sumigaw si Chen Yaoji, putang ina, ang swerte mo, nakikita mo ang gusto mo, wala akong 100 milyon, 2 salita, kumita ng pera. Nang marinig ang sinabi ni Chen Yaoji, nagsimulang magpool ng pera ang mga tao sa Sichuan Province. Hindi sila kasing yaman ni Wu Tianxiu, ngunit kung ang 10 o 20 tao ay magpool, makakakuha pa rin sila ng 100 milyon.
Ang mga leader mula sa ibang mga lalawigan ay nagsimulang sumali rin sa pagpol ng pera, bagaman sila ay mga mayayamang pangalawang henerasyon, ngunit kung hindi nila mamanahin ang negosyo ng pamilya, mayroon lamang silang 10-10 milyong pera sa bulsa. Heto, inilagay ng nakatatandang kapatid ang higit sa 10 tseke sa kamay ni Yehan, tiningnan niya si Yehan at sinabi, magaling ang iyong kasanayan sa pagmamaneho, interesado ka bang sumali sa aming racing club? Wala akong interes. Inilagay ni Yehan ang tseke sa kanyang bulsa, tiningnan ang nakatatandang kapatid at tumawa, sa totoo lang, ang aking kasanayan sa pagmamaneho ay average lang, ngunit medyo mas mahusay ako kaysa sa inyo pagdating sa reaksyon at bilis, kaya bakit sasali sa isang racing club? Libre ito. May maliit kang napalampas na punto, hindi lang ang iyong kakayahan sa reaksyon at bilis ay mas mahusay kaysa sa amin, ngunit ang mas mahalaga, naglakas loob kang ipagsapalaran ang iyong buhay, ngunit kami ay hindi. Matapos magsalita ang nakatatandang kapatid, iniunat niya ang kanyang kamay kay Yehan at sinabi, magkakilala tayo, ang pangalan ko ay Cao Ying, mula ako sa Guangdong Province. Ang pangalan ko ay Yehan, at mula ako sa Shanghai City. Nagkamayan sina Yehan at Cao Ying. Sa sandaling ito, inilagay ni na Chen Yaoji at ng iba pa ang kanilang pinagsama-samang tseke sa kamay ni Yehan at sinabi, kapatid, napakagaling mo, dahil natalo mo ang mga lalaki mula sa Hubei, ang 100 milyong ito ay para sa iyo, ang laro ngayon ay talagang nakakatuwa. Ang mga tao sa Sichuan Province ay karaniwang hindi nagpapaligoy-ligoy sa kanilang pananalita, at mahilig gumamit ng vulgar na salita upang ipahayag ang kanilang ibig sabihin, kaya hindi pinansin ni Yehan ang salitang Lao Su, sa mga salita ng taong ito, kaya kinuha na lang niya ang tseke. Matapos makuha ang lahat ng tseke mula sa lahat ng mga tao, sumigaw ang mga tao mula sa lahat ng mga lalawigan at umalis. Ang mga bulsa ni Yehan ay puno ng 800 milyon, at nakamit niya ito sa ganitong paraan, na nagdulot kay Yehan ng kaunting swerte na siya ay dumating ngayong gabi kasama sina Shuqing at ang iba pa. Kung hindi niya alam kung gaano katagal bago niya makuha ang 800 milyon. Pagkatapos ng lahat, kulang siya sa pera ngayon. Umalis na ang lahat at umalis din sina Yehan at ang iba pa na masaya, ngunit hindi naman estilo ni Yehan ang paggala-gala na may hawak na 800 milyong tseke, kaya ibinigay ni Yehan ang lahat ng mga zekeng ito kay Shuqing upang ilipat ang pera sa kanyang bank account. Dahil yumaman siya ngayong gabi, masaya si Yehan. Matapos siyang bumaba mula sa bundok, agad niyang sinamahan ang mga mayayamang bata mula sa Jiangsu at Zhejiang. Lumipas ang isang gabi, at kinaumagahan ay nagsama-sama sina Yehan at ang 5 pinuno at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng Sushutang at Chansunyoy. Sa ngayon, ang dalawang pamilyang ito ay naglalabanan, at naglalaban ng husto. Ang hari sa unang araw at ang hari sa pangalawang araw ang pwersang dinala nila sa Jiangsu at Zhejiang ay bumaba mula sa 500 katao noong una hanggang 300 katao. Totoo rin ito sa pagkawala ng Bloody Hand Hall. Sa tuwing ang Earthfiend Group at Tianfiend Group ay naglalabanan sa Chanzen, magkakaroon ng iba't ibang antas ng pagkamatay. Bukod dito, ayon sa balita na ang pangalawang general ay malubhang nasugatan sa isang labanan, halos mamatay siya kasama ang hari sa pangalawang araw. Sa ngayon, ang pinakamalakas na puwersa sa pakikipaglaban sa Sushutang ay ang unang general, ngunit ang hari sa pangalawang araw ay buhay pa rin. Maaaring makipaglaban, ngunit ang kakayahan sa pakikipaglaban ay nabawasan din ng husto, at ang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay naging malapit na sa white hot. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng Chanzen at Sushutang ay napakasidhi, at hindi pa rin nakakahanap si Yehan ng angkop na pagkakataon upang kumilos. Ito ay nagdulot din sa kanya ng kaunting kawalang pag-asa, kaya kailangan niya lang maghintay. Sa tanghali, inilabas ni Yehan ang kanyang tanga sa bahay at sinundan si Shuqing patungo sa Heaven and Earth Club sa Hangzhou. Hangzhou Heaven and Earth Club, para sa buong timog, ito ay first class sa lahat ng aspeto ng industriya. Siyempre, ang mga ordinaryong tao ay babangkarote ng hindi bababa sa isang gabi kung sila ay gagastos dito. Ang konsumo sa Heaven and Earth ay mahal, at ang mga pasilidad ng serbisyo ay maluho. Sinasabing ito ang pinakakaakit-akit. Bukod dito, maraming magagandang babae rito, at ang ilan sa mga first at second tier stars ay nagpupunta rito, at ito ay isang mahalagang lugar kung saan nagtitipon ang mga mayayamang tao mula sa buong mundo. Ngayon, ang Heaven and Earth Clubhouse sa Hangzhou ay nabook na. Ang mga mayayamang tao mula sa iba't ibang mga lalawigan sa timog ay nagtipon dito para sa isang bagay lamang dahil ngayon ang araw ng pagtatatag ng Southern Business Alliance. Matapos ay parada ang kanilang mga sasakyan, sabay-sabay na pumasok ang lahat sa clubhouse. Maraming high-end club, hotel, at iba pa na napuntahan na si Yehan,
ngunit pagdating sa Heaven and Earth Club, napagtanto niya na ang antas ng luho rito ay malayo sa mga napuntahan na niya. Ang mga gwapong waiter, magagandang babaeng waiter, ang lugar na ito ay tila isang lugar ng pagtitipon ng mga gwapo at magagandang tao, ang pagtingin lang sa mga magagandang babaeng ito ay isang bihirang kasiyahan. Sinundan ko si Shu Qing hanggang sa palapag kung saan ginanap ang inaugural meeting at kailangan pa rin ng invitation card para makapasok. Kung wala kang espesyal na imbitasyon o ang mga bodyguard sa pinto ng invitation card ay hindi ka hahayaang pumasok. Nang pumasok sina Yehan at ang iba pa, tiningnan siya ng bodyguard sa pinto ng ilang beses. Ang taong ito ay nakasuot ng suit na ipinagawa ni Yehan para sa kanya ngayon. Ang kanyang matangkad na figure ay tumayo sa mga mata ni Yehan na parang isang higanti sa suit na ito. Sa likod niya, ngunit ang taong ito ay hindi sanay magsuot ng suit at mukhang kakaiba siya kapag naglalakad. Hindi ko inasahan na ang security check dito ay mahigpit, sabi ni Yehan. Nang pumasok siya kanina, sinuri siya ng mga bodyguard sa pinto ng maraming beses gamit ang mga detector, at sumagot si Shu Qing, ang mga dumating dito ngayon sa mga bilog ng negosyo sa timog ay lahat mahalagang tao, kaya't natural na hindi pabaya ang seguridad. Tama, tumango si Yehan. Ang mga dumating dito ngayon ay masasabi ng walang pag-aalinlangan na kung sila ay sabay-sabay na yuyugyog, ang buong komunidad ng negosyo sa timog ay makakaranas ng isang malaking lindol. Kung papasok ka, maraming tao na ang dumating sa clubhouse sa sandaling ito. Ngayon, sila ay nakatayo at nakikipag-usap sa mga taong kakilala nila, nagtitimpla ng high-end na red wine. Ang mga pagtitipon ng ganitong uri ay isang magandang lugar din upang palawakin ang kanilang network. Kung mayroon silang pagkakataong makipagtulungan, ito rin ay isang win-win situation. Sa loob, natagpuan ni Yehan ang maraming malalaking negosyante na madalas lumilitaw sa TV, tulad ng isang real estate boss, isang tycoon sa industriya ng pelikula at telebisyon, isang boss sa industriya ng entertainment, at kahit na ang ilang sikat na artista ay lumitaw dito. Naglalakad-lakad sa mga kilalang tao at mayayamang tao. Siyempre, ang mga magaganda at gwapong waiter dito ay isang magandang tanawin din, at ang ilan sa kanila ay may parehong hitsura at ugali tulad ng ilang sikat na artista. Ang Hangcheng Heaven and Earth Society ay umunlad na ng malayo. Sinasabing ito ay naharang at naimbestigahan ng maraming beses, ngunit maaari pa rin itong umunlad hanggang sa puntong ito. Makikita na ang background nito ay napakatibay. Hanzi, Terena, isasama kita sa aking ama. Matapos pumasok si Shu Qing, sinulyapan niya ang anino ng kanyang ama sa clubhouse, at agad siyang nagtungo kay Yehan. Ang ama ni Shu Qing ay isang lalaking nasa edad 50 na may matatag na mukha. Sa sandaling ito, may hawak siyang red wine at nakikipag-usap sa ilang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Nakipag-usap si Shu Qing sa kanya, at pagkatapos ay nakita si Shu Changsheng na tumingin kay Yehan, at matapos sabihing "excuse me" sa mga kilalang tao sa mundo ng negosyo, dinala siya ni Shu Qing kay Yehan. Nang dumating si Han, sinabi ni Shu Changsheng na may ngiti, "Ji. Ye, hindi ko inasahan na darating ka rin. Narinig ko na binanggit ka ni Shu Qing noon pa man. Nakita ngayon. Magandang araw, magandang araw." Nagkamayan sina Yehan at Shu Changsheng, at sinabing may ngiti, "Ji. Shu, huwag kang mag-alala. Hindi ko pa napapasalamatan si Ji. Shu para sa Night Sky Project. Tiyak na dadalaw ako balang araw kapag may libre akong oras." Sinabi ni Shu Changsheng na may ngiti, "Saan naman? Isa lang itong kota. Matagal ko nang gustong maging kaibigan si Ji. Ye, sa hinaharap magkakaroon tayo ng mas maraming pakikipag-ugnayan. Sigurado." Kabanata 299. Matapos ang dalawang ikinagalang, umalis si Shu Changsheng. Napakahalaga ng pagtitipong ito para sa mga negosyanteng tulad nila. Ang mga ugnayang dapat palakasin at ang mga kaibigang dapat mapalakas ay kailangang maayos. Walang magawa, umupo sina Shu Qing, Yehan, at siya Ben sa parehong upuan. Tiningnan ni Yehan ang mga tao, at marami sa mga mayayamang bata na nakipagkarera sa kanila noong nakaraang gabi ay narito rin. Narito, halimbawa, sina Wu Tianshu, nakatatandang kapatid na si Cao Ying, Chen Yaoji mula sa Sichuan Province, at iba pa. Ngunit habang sinusuri ni Yehan ang mga tao sa clubhouse, isang batang babae na nakasuot ng puting cheongsam, mataas na takong, at may hawak na baso ng pulang alak ang naglakad patungo kina Yehan at ang iba pa. Ang babae ay bata at maganda, may mahabang buhok at bahagyang make-up na nakatampok sa kanyang mukha, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang eleganteng aura, na hindi mas mababa sa mga bituin. "Pasensya na, pwede ba akong umupo dito?" Lumapit ang babae kay Yehan at nagtanong.
Nang marinig ito, agad na itinaas ni Shu Qing ang kanyang ulo at sinabi, "Siyempre, miss, maupo ka." Tumango ang babae na may ngiti at umupo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yehan, at bahagyang ngumiti, "Estudyante, mukhang itinadhana tayong magkikita dito." Nang marinig ito, medyo nagulat si Yehan, nagkakilala ba sila? Pagkatapos, maingat na tinukoy ni Yehan ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Kung titingnan ng mabuti, mukhang pamilyar ang babaeng ito. Dahil tinawag siyang junior, tiyak na estudyante ito ng Fuden University. Sa pag-iisip na ito, sa wakas ay nakilala ni Yehan kung sino ang babaeng ito, sinabi niya na may ngiti, kaya't siya pala si senior sister Zhang Yuming, tila isang magandang pagkakatadhana. Ang babae sa harapan niya ay isa sa 6 na campus beauties ng Fuden University, si Zhang Yuming. Minsan na siyang nakilala niya sa library, at sinabi rin ni Liu Mang na ang pinagmulan ni Zhang Yuming ay napaka-misteryoso, at ang mga tao sa paaralan ay hindi masyadong alam ang kanyang background. Gayunpaman, ang kanyang kagandahan ay kinilala sa Fuden University. Naglagay si Zhang Yuming ng bahagyang makeup ngayon, at ang kanyang damit ay iba sa dati sa paaralan, mas mature, marangal, at maganda, kaya't hindi siya nakilala ni Yehan sa unang tingin. Nakita ito, si Shu Qing ay nagpunas ng kanyang ilong sa pagkabigo. Akala niya ay para sa kanya ang babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng pagtitipon ay isang pagkakataon para sa maraming babae na makakuha ng atensyon. Paano niya naisip na ang babaeng ito ay tila nakatuon kay Yehan, at sa sitwasyong ito, tila nagkakilala ang dalawa. Ngumiti si Zhang Yuming at sinabi, "Nakaimbite ba si Junior Yehan sa partido ngayon?" Umiling si Yehan at sinabi na may ngiti, "Dumating lang ako kasama ang mga kaibigan ko para mag-enjoy, bakit nga ba si senior sister Zhang Yuming ay naparito sa Jiangsu at Zhejiang sa halip na manatili sa paaralan? At nakadamit ka ng sexy, hindi ba natatakot si senior sister na maging target ng mga manliligaw? Posible ba na si junior brother Yehan ay nandito upang manghuli ng mga magaganda? Kung gayon, para sa ating paaralan, handa ang nakatatandang kapatid na bigyan ka ng pagkakataon, at nakasalalay ito kung paano mo ito mahahawakan." Tiningnan ni Zhang Yuming si Yehan na may bahagyang ngiti, ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nagdulot kay Shu Qing at Xiaoben na magdalisay ng laway. Binigyan ni Yehan ng contemptuous glance ang 2 taong ito, pagkatapos ay tiningnan si Zhang Yuming at sinabi na may ngiti, "Senior Zhang, hindi pwedeng basta-basta mang-joke. Kung malaman ng mga nakatatandang tao sa paaralan, baka itaboy ako palabas ng Fuden, tingnan ang iyong bihis, dapat nandito ka kasama ang iyong pamilya ngayon, di ba?" Nang marinig ito, isang madilim na anyo ang lumitaw sa mga mata ni Zhang Yuming, at tumango siya, "Narito lang ako upang umupo, aalis ako kaagad, junior brother Ye." Sa kabila ng lahat, medyo nag-iisa ako, ang mga tao dito ay bukod sa Wu Tianshou at ikaw. Bukod dito, hindi ko kilala ang sino man, bakit hindi kita samahan, nadidismaya ako kapag nakikita ang mga mata ng mga mayayamang bata. Siyempre, sakto lang na kulang kami ng magandang kausap kung hindi naman magagalit si Senior Zhang. Ngumiti si Yehan, na nagdulot kay Zhang Yuming na bigyan siya ng blank look, at sinabi, "Ikaw, putang ina, iniisip mo bang chat girl ang iyong nakatatandang kapatid? Naiintindihan mo ang pagkakaintindi, slip of the tongue, slip of the tongue." Ngumiti si Yehan ng may maloko, ngunit bago niya natapos ang pagsasalita, isang boses ng kasiyahan at pag-exclaim ang umabot sa kanyang mga tainga, "Sobrang saya ko na makilala ka dito." Tumingin si Yehan sa tunog, ngunit nalaman na si Old Mike ang lumapit, kasama siya si Alice, isang magandang blonde, ngunit sa tabi ni Old Mike, mayroon ding isang matangkad at gwapong Europeo at Amerikanong matanda, mga 60 taong gulang, na may aristokratikong aura, kahit sa gitna ng tao, hindi mo makikaila ang kanyang presensya, kahit ang liwanag ng magandang blonde na si Alice ay natatakpan niya. Tumayo si Yehan at sinabi na may ngiti, "Old Mike, mukhang masaya ka, palaging kasama ang maganda mong katulong." "Hey, mahal kong Ye, maaari bang isipin mong naiinggit ka?" Lumapit si Alice kay Yehan na may nakakaakit na ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryente, at umupo siya sa tabi ni Zhang Yuming na nagbigay ng pakiramdam na parang nagkokompetensya sila sa isa't isa. Hindi tinawag ni Yehan si Alice, kaya't inilipat niya ang kanyang mga mata kay Old Mike na nakaupo na at sinabi, "Old Mike, iniimbitahan ka bang dumalo sa partido na ito?" Tumango si Old Mike, pagkatapos ay tiningnan si Zhang Yuming at Shu Qing, at sinabi ng mahinahon, "Ye, ang taong nasa tabi ko ay si Ginoong Diyos. Orihinal, nais kong dalhin siya sa Shanghai City upang hanapin ka matapos ang pagdalo sa partido na ito. Naisip na napakabait ng Diyosa ng swerte sa akin, at pinayagan akong makilala ka rito." Nang marinig ito, napatigil si Yehan.
Tiningnan niya si Old Mike na nakaupo sa tabi niya kasama ang matangkad na gwapong blonde na lalaki. Ang taong ito ay ang kamay ng Diyos na tinatawag ni Old Mike, ang financial tycoon. Ginoong Ye, maaari mo akong tawagin na John. Ang gwapong blonde na matanda ay iniunat ang kanyang kamay kay Yehan, at tiningnan siya ng may matalas na mga mata. Maaari bang talagang iligtas ng batang ito mula sa silangan ng kanyang buhay? Nagduda siya, ngunit kailangan niyang subukan ito sa tuwing may pagkakataon. Ginoong John, hello, welcome to Huaxia. Nagkamayan sina Yehan at ang gwapong blonde na lalaki at sinabi na may ngiti. Hindi ko alam kung anong makikita ni Ginoong Ye mula sa akin. Si John Searson ay patuloy na nakatingin kay Yehan. Kung ang kabataang ito mula sa silangan ay makakapagpagaling sa kanyang karamdaman, maaari niyang malaman mula sa mga mata ng iba gamit lamang ang isang tingin. Bilang isang financial giant, abnormal ang kanyang mga kakayahan sa pagmamasid. Matapos masusing pagmasdan si Yehan, sinabi niya na may ngiti. Ginoong John, minsan bang nararamdaman mo na mabagal ang iyong mga galaw, nanginginig ang iyong mga kamay, paa, o iba pang bahagi ng iyong katawan, nawawala ang iyong katawan sa kakayahang makagalaw at nagiging matigas, at kahit ang iyong mga nerbiyos at pag-iisip ay nagbabago. Para bang nakikita mo ang isang bagay at nais mong lumapit at hawakan ito sa iyong kamay, ngunit hindi mo makontrol ang iyong katawan, para bang ang iyong katawan ay nasa isang walang laman na shell. Nang marinig iyon, nagbago ang mga mata ni John Searson. Tinitingnan niya si Yehan na may kaunting takot. Paano nalaman ni Yehan ang mga sintomas na ito sa kanyang katawan? Nakipag-ugnayan ba si Yehan sa doktor na tumulong sa kanya noon? Ngunit bago siya matapos sa kanyang pagkabigla, nagpatuloy si Yehan, at kung huhusgahan mula sa mga sintomas ni Ginoong John, minsan ay nahulog ka sa koma isang buwan na ang nakalipas, na tumagal ng hindi bababa sa 3 araw. Ang mga sintomas na katulad ng sa iyo, tuwing nahuhulog ka sa koma, mas marami ang pagkakataon mong makatulog at mas mahaba ang oras, patunay na hindi ka malayo sa kamatayan. Kabanata 300. Matapos magsalita si Yehan, ang mukha ni John Searson ay naging mapatla. Kung alam ni Yehan ang tungkol sa kanyang mga sintomas sa katawan, maaari siyang maghinala na tahasang nagtanong si Yehan tungkol dito. Ngunit kamakailan, walang nakakabatang tao ang nakakaalam nito, at si Yehan ay tila alam ang kanyang mga sintomas. Ang kakayahan ni Yehan na malaman ito sa isang sulyap ay nagpapakita na alam niya ang tungkol sa kanyang kondisyon, o tiyak na makapagpapagaling siya sa kanya. Humugat si John Searson ng malalim na hininga, at ang tunog ng kanyang paghinga ay nagulat kay Old Mike at Alice. Paano nagkaroon ng ganitong damdamin ang isang financial giant na hindi natitinag sa harap ng daan-daang bilyon at trilyon? Tumayo si John Searson at yumuko ng malalim kay Yehan, at sinabing taos puso, pakiusap, kagalang-galang na Ginoong Ye, iligtas mo ako. Ano man ang gantimpala na kailangan mo, maaari kong ibigay ito sa iyo. Hindi ito isang malaking usapan, kung talagang magagaling ni Yehan ang kanyang karamdaman, anumang kahilingan ay hindi magiging mahirap para kay John Searson, kahit na nais ni Yehan na maging pangulo ng isang maliit na bansa, hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Si Yehan ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ng pag-asang makuha ang kanyang buhay, at handa siyang magbayad anuman ang hinihingi. Hindi kailangang maging ganito si Ginoong John. Bagamat ang iyong karamdaman ay medyo mahirap gamutin, hindi ito isang incurable na sakit. Ang kailangan ko lang ay oras. Paano kung ganito? Pagkatapos ng partido, titingnan ko ito ng mabuti. Bukod sa iba, gusto ko ring malaman kung ano ang nais ni Ginoong John. Tumayo si Yehan at sinusuportahan si John Searson upang maupo habang tinitingnan siya. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni John Searson. Agad siyang tumango at sabik na hinawakan ang kamay ni Yehan. Nakita ang eksenang ito, lubos na nagulat sina Old Mike at Alice. Ang financial tycoon na ito na seryoso at kalmado sa anumang pagkakataon, parang Diyos na presensya, ay nagpakita ng labis na damdamin ngayon. Kung ito ay maipapasa pabalik sa Europa at Amerika, maraming tao ang mabibigla. Ang sakit ni John Searson ay talagang bihirang makita sa kasaysayan ng modernong medisina, o maaari ring sabihin na bukod sa kanya, walang pangalawang kaso na natagpuan. Alam ni Yehan ito dahil naharap siya sa sakit na ito sa Gigo Medical Classic, at ang ganitong uri ng sakit ay lumitaw noong sinaunang panahon na tinatawag na zombie disease, at maaari ring tawaging neurological zombie disease. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na ito ay talagang masakit. Sila ay pahirapan ng sakit sa bawat pagkakataon, at ang oras na ito ay unti-unting bumababa. Sa simula, maaaring isang beses sa isang taon, at sa pangalawang pagkakataon ay maaaring isang beses sa isang buwan, at mas maikli ang oras sa ikatlong pagkakataon.
Kung ang isang tao na walang sapat na lakas ng loob ay nagdurusa mula sa sakit na ito, maaari silang hindi makatiis sa pahirap at magpakamatay sa gitnang yugto. Ang zombie disease ni John Searson ay umabot na sa huling yugto, at siya ay buhay pa, na nagpapatunay na ang kanyang lakas ng loob ay napakalakas, na hindi maihahambing sa mga karaniwang tao. Siyempre, bilang isang financial giant, kung wala siyang ganitong pasensya, hindi siya karapat-dapat sa mga nakamit niya ngayon. Kagalang-galang na Ginoong Ye, salamat sa iyong kabaitan. Taos-pusong nagpasalamat si John Searson. Ngumiti si Yehan at sinabi, Ginoong John, kung nais mong magpasalamat sa akin, pag-usapan natin ito pagkatapos kong gamutin ang iyong karamdaman. Isang kasiyahan ang makilala ka. Masaya rin akong makilala si Ginoong Ye. Maaaring dahil sa pag-asa ng paggaling ng kanyang karamdaman, mas marami na ang ngiti sa mukha ni John Searson, at pagkatapos ay tumingin siya kay Old Mike at sinabi, Mike, salamat sa pagrekomenda kay Ginoong Ye sa akin. Makikipag-ugnayan ako sa pamilyang Murphy, at gagamitin ang iyong mga talento upang maging isa sa mga direktor ng pamilyang Murphy. Nang marinig ito, isang tanong ng pagkabigla ang lumitaw sa mukha ni Old Mike, at agad siyang natuwa. Ang pagiging isa sa mga nangungunang direktor ng pamilyang Murphy ay nangangahulugang magkakaroon siya ng 10% na bahagi ng Tinya Consortium na isang mataas na posisyon. Isa siya sa mga tagapagsalita dahil ang Tinya Consortium ay itinatag ng pamilyang Murphy, ngunit ang mga nangungunang direktor ay karaniwang pinagsisilbihan ng mga miyembro ng pamilyang Murphy na namamahala sa lahat sa Tinya Consortium. Kagalang-galang na Ginoong John, sa pagtulong ni Ye, sa tingin ko ay gagaling ang iyong karamdaman sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Old Mike. Ngumiti si John Searson at sinabi, tungkol sa mga milagrosong kasanayan sa medisina ng silangan, labis akong umaasa sa mga himala ni Ginoong Ye. Matapos makipag-chat ng ilang sandali, bilang tagapamagitan, ipinakilala ni Yehan sina Shuching at Zhang Yuming kay John Searson at Old Mike. Makikita na si John Searson ay hindi ito ang unang pagkakataon na bumisita sa silangan. Nakakapagsalita siya ng Chino ng napaka-fluent, at ang kanyang estilo ng Amerikanong humor ay madalas na nagdudulot ng tawa sa grupo. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, ang pangunahing tauhan ng party na ito ay sa wakas dumating. Sa lugar ng pagpupulong, ang maraming kilalang tao sa mundo ng negosyo ay kusang humiwalay upang magbigay daan sa isang daan. Sa pulang carpet, may isang mukha na hindi gaanong gwapo, ngunit may pambihirang karisma na batang lalaki na naglalakad ng dahan-dahan. Ang batang lalaki ay nasa paligid ng 30 taong gulang. Siya ay naglalabas ng buong karisma bilang isang leader. Parang ipinanganak na hari, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, ginagawang sentro ng atensyon siya. Sa likod ng batang lalaki, may ilang mga leader ng negosyo. Ang mga taong ito ay ang mga direktor ng Southern Business Alliance, na may pambihirang mga yaman. Tulad ng mga kilalang tao sa bulwagan ng partido, sila ay mga miyembro lamang. Ang batang lalaki na naglalakad sa mga sandaling ito ay natural na si Merong Chando, ang pinakamagaling na kabataan sa Timog, at ang hinaharap na tagapagmana ng pamilyang Merong, ngunit nasa likod niya, sumunod si Merong Gio, ngunit hindi nagpakita ang Zandao sa araw na ito. Tiningnan ni Yehan ang sitwasyon sa bulwagan. Sa mga sandaling ito, habang tinitingnan ng grupong ito ng mga sikat na negosyante sa Timog si Merong Chando, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng paggalang. Makikita na kahit bata si Merong Chando, mayroon na siyang mataas na prestihiyo sa mundo ng negosyo sa Timog. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, umakyat si Merong Chando sa podium, ang kanyang mga matalas na mata ay naglalabas ng natatanging kaakit-akit, tiningnan niya ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang lalawigan na narito at sinabi ng malakas. Mga kaibigan, sa loob ng mahabang panahon, ang mundo ng negosyo sa Timog ay parang isang pangkat ng buhangin, may halong puso at masyadong maraming makasariling hangarin. Ito ang dahilan kung bakit hindi kasing ganda ng Northern Business Community ang komunidad ng negosyo sa Timog. Gayunpaman, simula ngayon, itinatag ang Southern Business Alliance, at ang mga buhangin na walang pagkakaisa ay nagiging matibay na bato. Umaasa ako na sa hinaharap ay magtutulungan tayong lahat upang lumikha ng mas magandang kinabukasan. Pagkatapos nito, mayroon ng malalakas na palakpakan mula sa paligid, at ang mga sikat na tao mula sa iba't ibang lalawigan ay sabay-sabay na pumalakpak. Sa podium, nagpatuloy si Merong Chando, ngayon ay isang magandang araw para sa pagtatag ng Southern Business Alliance. Bilang Pangulo, ako, si Merong Chando, ay maninindigan sa mga pangkaraniwang interes ng lahat at magbabalangkas para sa kinabukasan ng lahat. Bilang isang direktor at isang miyembro, umaasa rin ako na isasaalang-alang ng lahat ang mga interes ng alyansa sa hinaharap, at sa wakas, umaasa akong lahat ay masiyahan sa araw na ito.
Matapos sabihin ito, bumaba si Merong Chando mula sa podium. Sa gitna ng mga palakpakan, ang mga sikat na tao mula sa iba't ibang lalawigan ay nagsimula ng maghanap ng mga kasosyo upang makipagsayawan, at nagsimula ang ballroom dance, lalo na ang grupo ng mga mayayamang bata na pumunta rito na tila masaya na masyadong masaya. Tumakbo sila sa kanilang mga napiling dance partner. Junior Yehan, pwede bang hilingin sa iyo na makipagsayaw? Sa mga sandaling ito, tumayo si Zhang Yuming at tiningnan si Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, na nagpapainggit kay Alice na handang magsalita na tila huli na. Hindi ako masyadong magaling dito. Sabi ni Yehan na may kaunting pagkapahiya. Walang anuman, maaari kitang turuan. Samantalang sinasabi ito, iniunat ni Zhang Yuming ang kanyang kamay kay Yehan. Ang mga ibang babae na kumilos ng ganito, si Yehan ay walang magawa kundi ang kumagat sa kanyang dila. Ang ballroom dancing ay talagang wala namang masyadong kahulugan, at noong nakaraan ay tinuruan din siya ni Joe Yuner. Pero hindi siya interesado sa ganitong uri ng sayaw, kaya kalahati lang ang natutunan niya. Nang magyakap ang dalawa sa kani-kanilang baywang, nag-cross ang kanilang mga daliri, at tumayo sila sa dance floor at sumayaw kasabay ng agos ng mga tao, ngunit si Yehan ay nagkamali ng maraming beses sa pag-apak sa talampakan ni Zhang Yuming, na nagbigay sa kanya ng masiglang tingin. Pagkatapos ay maingat siyang nagturo sa kanya. Gayunpaman, matapos ang ilang beses ng pagkahiya, unti-unting natutunan ni Yehan ang mga pangunahing kaalaman, at naging natural ang mga galaw ng kanyang mga paa, dahan-dahan nang sumasabay sa mga galaw ni Zhang Yuming.